Yan. Magandang araw po mga mig. So, kakain tayo, no? So, ito po yung luto ng ating usual kalan. So, nagluluto tayo ng ating string beans at saka lagyan natin ng kaunting karni. So, yan. At saka yung kanin luto din ng ating usual kalan. So, pinapakita lang po natin dito na kinakain po natin yung luto ng ating kalan. Pinopromote lang po natin. So sa iba na naman na nagsasabi na mabaho yung luto, hindi po siya mabaho. Yan po. So kinakain po natin, no? Yan. Ito po yung luto ng ating usual kalan. So yung nagsasabi na mabaho daw yung usual kalan, depende na po yan sa pagkagawa ng ating nusol. Kasi dati din, yun ang problema natin, na medyo mabaho talaga. Yun ang problema ng mga usual kalan. Kung kulang ang pagkaluto ng usual, na mag-apoy na lang siya, so mabaho siya. Kailangan talaga maluluto talaga yung uwil bago niya iakyat yung apoy. So mayroon tayong ginagawa na butas na itrap niya muna yung apoy sa baba. Tapos sa third layer, itrap niya naman uli para salain niya. Bago niya doon sa top, bago niya iakyat. So yun, lutong-luto po yung ating uwil na apoy. Bago siya aakyat, lutong-luto po yung uwil natin, kaya hindi po siya mabaho. So yung naka-experience na mabaho sa kalan po yan, sa nozzle burner po yan na ginawa nyo, yung sa gitna. Yun ang nozzle burner na nagtutulak ng apoy papunta sa akyat at nagpa-blue flame. Minsan hindi na blue flame yung iba, mali yung pagkagawa. So hindi naman natin nasabi na perfecto din tayo, pero ini-explain lang po natin kung ano yung katotohanan sa usual kalan. So yan. So pinapakita lang po natin na ang luto ng usual kalan, so kinakain po natin. So hindi po siya mabaho, promise. Kaya ulit-ulit tayong nagluluto, pinapakita natin. So nakakasawa na po tingnan kung minsan, pero marami pa kasing hindi nakakaalam at nakakakita at sinasabi na, sir, hindi ba mabaho? Mabaho ba yung kalan, nak? Kuha ng tubig, nak, be? Please. So yan po yung purpose natin dyan. Thank you. Yan yung purpose natin dyan, na ini-explain natin palagi yung kahalaga ng usual kalan. So makakatipid tayo. So sa mga sa mga maarte naman, so hindi nyo na kailangan yung usual kalan. Kasi siyempre, kung mayaman na din kayo, bakit pa bibili kayo ng usual kalan? So bibili na lang kayo ng gas, fresh gas o LPG. Yun. So para din ito sa mga gustong makatipid. So ito yung usual kalan ang gina-introduce natin. So kami, kasi mahirap din kami, so ginagawa natin na alternative yung mga usual kalan. So halimbawa, kung nagmamadilian ka, kung halimbawa na, pero hindi din kami nagpapawala ng aming gas stove. Yung stove namin, may laman talaga yan. Kasi halimbawa, magpunta ka ng opisina, nagmamadali ka sa oras mo, luluto ka ng bulad, idera, itlog. So yun mo na lang lalagay sa stove mo. So yung usual kalan, yung purpose namin dyan, so halimbawa pakuan kami ng palambot ng mga karne. So magpalambot ka ng mga karne, halimbawa mga balbakwa, aabot yan ng 5 hours. So kung sa gasol mo yan iluluto, hindi aabot ng isang buwan yung kwan mo, yung gasol mo. So may alternative tayo na doon sa usual kalan, pakuluan. So kung halimbawa na malambot na siya, pwede mo rin kunin, lagay mo sa gasol mo kung doon ka na magtimpla. So madali na lang. Yan po yung purpose na alternative na
Depende na din sa mga gumagamit. Pwede na din daily. Pwede na, sa akin kasi dito, sa bahay. So, sa totoo lang, mayroon kaming gas stove. Yan po. Kita natin. Ayan. So, yung usual kalan ko, doon yan sa dirty kitchen. So, kailangan din natin sa usual kalan, yung may dirty kitchen tayo. Kasi, minsan hindi natin siguro kung maglagay tayo ng oil, so may tulo. So, makaganda kung doon yung sa ating dirty kitchen. So, yan po yung explanation ng ating usual kalan. So, pinopromote lang po natin para sa gustong makatipid, sa gustong magkaroon ng usual kalan. So, PM nyo na lang po ako sa aking Facebook, Joseph Padoy Spinner Ligayada. So, i-review nyo na lang po yung mga post natin doon, yung ang gusto yung legitimate. So, legit po tayo, no? So, yung kaya gani yung kuha natin, presyo natin, yung iba nagtatanong, sabihin ko, PM lang po. Kasi mayroon din tayong mga kaibigan na mga negosyante din na nag-wholesale, nag-reseller ba na gusto rin patungan lang kahit mga 200, 300. So, yun yung ginagawa ko na PM lang po kasi may mga kuha din tayo, mga kaibigan din natin na gustong magbili. So, yun. Halimbawa, natural man lang yan, patungan nila ng 200 kasi sila kukuha dito tapos ibigay nila doon sa mga kaibigan nila. So, natural lang din yan. So, yung ginagawa natin, PM lang po sa ating messenger, pag-usapan natin doon. Yung natin ibigay yung mga detalye. Kaya yung ginagawa natin, nagkakuan tayo, no? Pag okay na yung transaksyon, so ang sinasabi ko, sir, okay lang ba sa'yo na 50% down payment? Yan. So, legit po tayo. So, kung hindi naniniwala, so walang problema yan. Doon na lang tayo bibili sa Shopee kasi marami naman doon sa Shopee. So, nasa sa inyo na po yan yung mga customer natin. Ayan. Bali, ang pagka natin na 50% down, so bibili tayo ng mga material kasi minsan maubusan din tayo, no? Hindi man tayo mayaman. So, maubusan din tayo ng mga puhunan. So, para mayroon din tayong rolling din sa ating puhunan. Yan. Sa gustong mag DIY na medyo marunong na sa welding or sa marunong na siya, gusto na siya mag DIY, may mga gamit siya. So, puntahan nyo na lang po yung YouTube channel ko, Joseph Ligayada Vlog. So, dyan po, marami tayong tutorial dyan, mga tutorial dyan, step by step. Yan, marami tayong mga version na ginawa dyan na mga upgraded na simula sa umpisa hanggang ngayon na nag-upgrade tayo na upgrade. So, yan po yung mga video natin dyan sa ating YouTube channel. So, pakisuporta na din yung YouTube channel natin. I-subscribe nyo, like, and click yung notification bell para ma-update kayo palagi sa ating mga video. Yan, ang ating content tungkol lang po yun sa usual kalan. So, nag-tutorial tayo step by step. So, yun po. Doon po tayo kasi hindi naman tayo madamot, no? Tinuturo natin yung mga technique, kung ano man yung tutuklasan natin sa kalan. Tinuturo natin yan kasi lahat naman tayo gustong makatipid. So, kung gusto makatipid, magtingin lang kayo doon, mag-DIY. So, may mga tutorial tayo. Tapos kung medyo nalilito din kayo kasi natural lang yan. Hindi talaga yan na malito ka talaga minsan. Malito ka din. So, ang gagawin nyo, message nyo na lang po ako sa aking YouTube. Sabihin nyo, sir, paano gagawin yan? Ganito. So, tapos mag-message ako sa iyo. Ganun na doon tayo mag-conversation or mag-PM kayo sa aking Facebook. Joseph Padoy Spinner Ligayada. Yon, doon kayo magpan. So hindi tayo ginatulungan din natin yung gusto na marami na tayong natulungan na gustong matuto. So yung iba gina-actual na natin, gina-video natin kahit aabot na gani sa mayroon natulungan tayo taga Ghana Africa. Yan, engineer rin yun yung gumagawa siya ng yung kalan niya, yung burner niya, ginagawa niya yung coal
na maganda din yung gawa niya. Binigay niya din sa akin yung uling na ginawa niya paglabas doon. Napakaganda yung apoy. So binigay niya sa akin, pero hindi ako naka-interesado kasi siyempre bawal dito sa atin yung uling. Kasi sa atin din kasi, doon din ako nagtatrabaho sa DENR. So pinagbawal talaga yung pag-uuling. So hindi ako naka-interest doon sa paggawa ng upuan. Kaya doon ako naka-interested na binigay ko yung aking kaalaman sa paggawa ng use oil, kalan, para mabawasan na din yung pag-uling nila doon sa Ghana, Africa. Yan. Si Sir Kalipa. Oo, si Sir Kalipa yun. Engineer yun. So, maraki din yung pasasalamat niya, no? So, tayo, hindi din tayo nag-iisip na may kapalit. So masaya tayo dahil may natulungan tayo. Hindi lang si Sir Kalipa. So marami na yung matutulungan na mga constituent niya doon sa Ghana, Africa. Kasi mahirap din yung Ghana, Africa, mga Afrikano. So ibibigay niya din doon daw. So magagawa siya. Bali mura lang yung binta niya. Balik na lang yung daw yung kuan niya. Yung tawag doon yung mga material niya. Yan po. So masaya tayo dahil marami din tayong natulungan. So kung minsan yung may mga kaibigan tayo na gustong mag-DIY, pupunta yan dito sila sa bahay. So tinutulungan natin, tinuturo natin, so ganito magawa. So minsan pinapadala na natin yung ating burner mismo. So ito, dalhin mo yung burner, sa iyo na lang yan. So yun na yung para mayroon kang guide. Kasi minsan nahihirapan talaga, no. Kasi kahit ganit tayo na gumagawa ng kalan, kami na gumagawa ng kalan, pag may maisip kami, may makita kami na yun ang design. So marami pang burner na butas at tawag doon na ginagawa namin. So marami ding palpak. So develop lang na develop hanggang sa ma-perfect yung ginagawa. So yung nakikita nyo po, perfect na po yan. Kasi yung mga palpak na mga, ang dami din yung mga palpak namin. Yan. Hanggang sa dinidevelop natin, hanggang minsan gani, tag alas 12 na makatulog kasi yan, iniisip mo, tapos titirahin mo, mag-drill bit ka. Yun ang mahirap, yung mag-drill bit. Kasi napakaliit ng drill bit, 1.5. Tapos ang mahal pa ng mga drill bit. So, yun ang mahirap na kuan. Tapos minsan may magbili ng burner sa atin. So medyo may kamahalan talaga yung burner natin na binibinta kasi mahirap talaga maggawa ng burner. So kung sa akin gani, mas maganda pa seat na lang bili nila para wala na silang problemahin. Yan. So yan po, maraming salamat po sa nagsusuporta sa atin, no. Sa mga kaibigan natin, mga gumagawa ng kalan, mga amigo natin dyan. Maraming salamat mga amigo sa walang sawang suporta. So yan po, thank you once again. Makakuha na tayo, no? Magsasahod na naman tayo uli ng ating YouTube. So baka may matutulungan na naman tayo nung nangangailangan. So ang ginagawa natin, kung may magsasahod tayo, may maghanap tayo ng mga taong talagang matutulungan. Yan. So baka susunod na sahod natin, kung makagawa tayo ng mas marami, so pwede tayong magbigay ng ating gawang kalan. Yan. Thank you po. Please support my channel, subscribe, and like, click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong mga video. Yan. Thank you.